Okay mga kababayan, kapapasok lang po ng mga bali-balita ha. Nako mga kababayan, napakalupit po ng balita ngayon mga karayuma. Masaklap po ito. Si Gutesa po, ang tagal nating hinahanap pusang inakad Gutesa, ang tagal nating hinahanap si Gutesa, pusang ina men, lumabas si Gutesa, wow. Bago natin talakayin mga kababayan, mga karayuma, i-throwback muna natin. Sino ba si Gutesa? Pakinggan niyo po ito, tapos yung ano niya, okay. Throwback! Aray ko. Throwback! Ang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama. Okay? Pag umiyak po, medyo milyon po ang usapan yan. Sinabi ko na sa inyo yan. Ha? Si Gutesa po, umiiyak pa dyan. Ha? Medyo milyon kasi ang bayaran eh. Kaya kailangan umiyak para mataas ang talent fee. Aray ko. Okay? Medyo umiiyak pa si Gutesa dyan. Na nagtatraidor ako. Oh. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkos ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Pero binibdid ako sa mga taong ganito, alam mo yon. Mga kababayan, mga karayuma, bilib po ako sa mga taong ganito. Yung nagagawa po nila na, alam mo yon, nagagawa po nilang gumawa ng script. Ang hirap po yan eh. 'Di ba? Ang hirap po niyan, 'di ba? Paano nila nagagawa ng script yan? Ang galing talaga ni Marcoleta tsaka ni ni Defensor eh. Ang galing talaga, wala akong masabi paano kaya nila nagagawa yan, no? Ang galing eh, no? Believe din ako eh. Simula nung nakulong yung dalawa, wala na po eh. Wala nang scriptwriter eh. Aray ko. Diba? Wala na pong scriptwriter eh. Diba? Pasyo Global City kung saan nakatira si Kong Saldico. Oh? Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura. Oy, Mulan! Oy! Shoutout Mulan ha. Mang Tony, shoutout. Oh, yan yung mga humabol. Ayop kayo, layas kayo dito. Chinita ako, yan. Baka magtampo yan. Ang laki pa naman ng mata niyan. Kaya nga chinita ako eh. Aray ko. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Oh. Sir Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Ayan na, kumakahol. May kumakahol po, may kumakahol. Basahin mo lang. May kumakahol. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Oh, may pagganong pa silang script eh, no? Lagyan natin ng background sound mga karayuma para po maganda-ganda ang ano natin. Maganda-ganda ang ating pakinig. Okay, lagyan natin ng background sound. Okay. Ang
Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita. Wala na, Pinapasok grabe, no? naman para bilangin. Pag DDS ka, pag paniwalaan mo yan, no? Putek, bakit ganoon? Basura lang ang pera. Ah! Walang iya ka, Marcos. Walang iya kayo. Uy, Mary Jane De Vera, nabuhay, oh. Mary Jane De Vera. Arwin, shout out. Oh, yan. Thank you. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa Oh, mo. ena. Kitang-kita nyo, ha? Kung scriptwriter na scriptwriter, eh. Eh, yung scriptwriter, mga kababayan, nagsasalita po mga kababayan ng scriptwriter, Huwag kang na ngayon po ay nakakulong. Ayan po yun, mga kababayan. magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Ayan yung importante po. Ang title po nito, paragraph 20. Aray ko. Oh. Wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Oh, kita mo. Kita mo. Putol. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura. Handaan nyo, sa inyo tinatapon yung basura. Basement. Yan po, basement. Aray ko. Oh, yan po mga kababayan, narinig nyo. Ayan po, si Gutesa, nagtagal na natin hinahanap. Diba? Sabi pa nga natin nakaraan, ganyan, no? Maraming beses na kitang binabalikan. Wala na naman akong boses nito. Tutay ko na kakanta na naman. Wala lang boses, man. Isa pa. Maraming beses na kitang binabalikan. Peluka, nakakulong na si Peluka. Kaya lumabas na si Gutesa. Nag-recount na ito. Aray ko.
Wala boses, putek. Okay, ayan po mga kababayan. Ngayon, ano po ba ginawa ni Gutesa? Eto na po mga kababayan. Pasok, Tita Mel! Guard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Gutesa ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. O, paano yan? Nauubos na mga kababayan. Meron nyo yung 18 kargador. Binawi na statement. Yung pira sa malita na mga mukhang kuto na pinakalat sa social media. Aray ko. Di ba mga kababayan? Paano to? Yung pira sa malita sa mga mukhang koto na pinakalat nila sa social media. Aray ko. Alam nga naman mga kababayan, mga karayuman, nagkataon lang to. Yung 18 kargador din, wala na. Yung si Gutesa din, na ang tagal nilang sinasabi po nila na pinipilit po ni Mike Defensor ang hari ng mga puday. Aray ko. Diba? Pinipilit po ni Defensor ang hari ng mga puday na si Gutesa daw ay talagang magbibigay daw ng statement laban daw sa administrasyon at kakampi na daw po sa administrasyon. Eh dito po hindi naman pala kumampi. Sinabi niya lang po yung totoo kung paano siya binayaran. Kasi obvious naman po yung galawan mga kababayan eh. Given the fact Mike Defensor manggagaling, syempre automatikong ibibigay yan kay Marcoleta. Kaya sino po ba magkasama sa plunder? Silang dalawa. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? May nagre-reklamo din, no? Joby, may nagre-reklamo po dyan, no? Kay Ballpoint, yung case. Huwag nyo na minsan lang makakisi Ballpoint, eh. Yeah, Joby, Eduardo. Nagre-reklamo daw, bakit daw pinapakita ko daw yung case. Ismak nga lang yun, eh. Pabayaan nyo na si Ballpoint. Aray ko. Diba? Ayan po, mga kababayan, di ba? Pati ba naman yung kissing scene ni Ballpoint, nire-report nyo na? Pabayaan nyo na, minsan. Oy, BTS Army, shoutout. Huwag nyo na reklamo, minsan na makakis si Ballpoint, eh. Kayo naman, Kitang-kita naman po, kita mo. Sino ba magkasama sa kulungan ngayon? Si Marcoleta at Defensor. Kasi parang riding in tandem po yan. Pagsara ng DIBS-CBN, silang dalawa. Paggawa ng script, silang dalawa. Riding in tandem eh. Diretso. Ang sabi ni Gutesa, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing. Kita mo, nagulat pa ba tayo? Hindi na tayo nagulat doon mga kababayan. Kasi sa unang atake pa lang, ganun talaga mga kababayan, sila talaga yan. Kasi walang ibang mag-aano dyan, kundi sila lang. Diba? Sila lang dalawa talaga yan. Aray ko. Kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Nakatutok si Maki Pulido. Exclusive! Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, tagahatid siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Dante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Yan na. Pinilit lang daw siya ni Ang payo ko lang po sa mga anti-admin, anti-Marcos,
kung pababagsakin nyo si BBM, please lang, please, nakikiusap ako sa inyo, huwag nyong kunin si Defensor, huwag nyong kunin si Baligod, huwag nyong kunin si Marcoleta, palpak po yan. Palpak. Hindi marunong mag-manage ng mga talents. Aray ko. Palpak eh. Ha? Palpak, huwag yung kunin si Defensor, huwag yung kunin yan. Palpak eh. Yung mga puday na, si Defensor, yung mga puday, pinabayaan. Oh, yung mga single mommies, pinabayaan. Kita nyo? Oh, palpak na yung scriptwriter. Palpak. Sabi ko sa inyo, noon, nakakalusot niya si Defensor dahil wala pang social media. O ngayon may social media, iba na ang labanan ngayon. Oh, wala, hindi nagtagumpay. Sayang lang yung mga perang binigay ng mga Duterte. Ubus lang. Aray ko. Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulan Ah, Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit ah, base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong magtagalog. ah. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August. Kasi po, si Gutesa po, dating tauhan ni Sara to. Kaya yan ang napili nila. Yan ang napili nila, dating tauhan ni Sara to. Bago magsaldi ko, ayan po napili nila para sa gagawin nilang script. Ayan po ang katotohanan dyan. O ngayon, pinangakuan siya ng mga pera. Siyempre, kakagatin, walang trabaho eh. O, pati yung 18 kargador, pinangakuan. Kaso, ang deal sa kanila, mga karayuma, kailangan, bago nyo makuha yung pinakamalaking pera, ay talagang magtagumpay to, masampahan nyo ng kaso si BBM, ma-impeach si BBM. Oh, nabisit sila, mga down lang pinagbibigay sa kanya, 200,000, 300,000 sa 18 kargador, ganun lang. Eh, ang masaklap, nagpe-fake news na sila, nakulong pa yung mga manager nila, si Marcoleta at si Defensor. Nawalan tuloy ng pag-asa lahat. Di ba? Nawalan po ng pag-asa lahat. Nakulong yung dalawang scriptwriter at yung manager eh. Oh, ang natitira na si Baligod. Si Baligod naman problema, baon sa utang. Aray ko. Oh. Si Baligod po, ang problema, baon sa utang. Hindi rin sila mabigyan ng pera. Ilang demanda po ang kinaharap ni Baligod bago pa maging attorney yan ng 18 kargador. Baon po si Baligod, silang mag-asawa. Ang dami po nilang demanda. Oh, imbis na gastusin ni Baligod yung pera niya, umaasa rin siya kila Marcoleta at Defensor. Package deal yan eh. Aray ko. Oh. August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontakt. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang, masaya na tayo. At nang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saltico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na, basahin mo lang
Ang mga basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya. Sige po sir, ito ang para akong Kita mo? Basahin niya lang. Oh, basahin. Kunyari, lumapit siya kay Defensor. Oh, kunyari, nakonsensya daw siya, lumapit siya kay Defensor. Sir Defensor, tulungan niyo po ako. Kasi po nakukonsensya na po ako. Dati po ako ni saldi ko. Oh, ganyan ang script eh. Ang script naman ni Defensor, ayoko na nga makailam sa politika eh. Aray ko. Oh, ayoko na makialam sa politika eh, pero gusto kong tumulong sa iyo, Gutesa. Kaya nilapit ko kay Marcoleta na aking riding in tandem. Pusang ina, basang-basa. Tapos ngayon, malaman-laman mo? Ha? Malaman-laman mo? Ayaw mong makialo sa politika, pusang ina mo, Defensor? Eh, ikaw ang top donator ni Marcoleta, kupal ka? O ano ngayon, kulong ka? Aray ko. Oh. May pag ganun-ganun pa si Defensor? Oh, yung pala, top donator ni Marcoleta, as if naman ngayon lang kayo nag-usap, kupal. Aray ko. Oh, Fujiko, Saridel, shout out, Romeo Cano, ML Kalib, Kalb, Jin Vine, shout out. Ito ang paraan para makatulong ako. Ang gawa ko dyan, sir. Kaya lang, sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Oh, Nag-promise ng CAS Educational Scholar si former Congressman Mike Defensor. kita mo? Si Defensor po talaga, kasi ganyan ang trabaho ni Defensor noon pa man. Di ba, Ping? Agosto Santo Domingo, Luz, Kiver, Green Day, shout out. Oh, ganyan na po trabaho ni Defensor. Sisa siyang talent manager ng mga fake witness. Di ba? Hindi na bago sa atin yan. Dahil si Defensor, kilalang kilala na po yan noon pa man. Walang pinagbago. Yung pala may tinatago. Tinatago niya yung mga puday sa aquarium. Isipin nyo na lang po yung mga kababayan, yung puday na iniingatan natin. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Di ba? Yung mga puday po na puday po tadali lang. Dali lang po. Yung mga puday po na nagkalat sa lansangan. Sabi ni Defensor, tutulungan niya. Kinolekta niya ang mga single mommies, tapos ikukulong mo sa aquarium. Diba? Napakasaklap po. Ang mga puday po inaalagaan yan eh. Dinidilig-diligan yan. Diba? Kailangan ng mga puday ng photosynthesis para maglabas ng chlorophyll. Aray ko. Oh. Diba? Yan po yung mga kababayan eh. Sandali lang ha. Ay, putik mo nakalo pa. Oh. Shoutout Mami Eva Pulsananoy. PBBM lang malakas. Shoutout. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Oh, kita mo? Kita mo? Doon pa lang eh. Tsaka nung lumabas siya, mga babayan, mga karayuman, saka makakita. Tuturuan mo ang witness ng babasahin. Ang witness po, Your Honor, Mr. Chair, you cannot push a witness to be obligated to the script that you gave to him or her. Diba? Binigyan ng script eh. Sinabi ni Marcoleta, basahin mo lang yan. Huwag kang lalayo. Eh putek, hindi mo na script, hindi mo na statement yun. Hindi na statement mo yun.
Kasi kung statement mo yan, kahit walang kupunban, di ba, kung kahit walang kukumban, mababasa mo yun. Aray ko. Yuki Sawaki, shout out. Francis Erica Valle, mga late to mga to, lumayas nga kayo. Aray ko. Cherry Bacho, ayan na, Ehana, shout out. Christy Jam, Eva Ponsalan, ayan, Magensya, AMB, Saridel. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsala O, kita mo, nag-adlib pa si Gutesa, oh. Nag-adlib pa, men, freestyle, yo. Elizabeth Napisa. Puti, kawawa naman si Elizabeth, oh, napisa. Oh. Sabi ni Roberto Dianco, pag itong si Mike Defensor ang gumawa ng script, panay palpak. Totoo, palpak. Oh. Mang Tony, shout out. Okay na yung passport. Naka-vlog si Mike Severe. Joy Canonisado. Ayan ha. Fujiko, shout out. Oh. hearing, napagalitan pa siya ni Oh, Marcoleta. napagalitan. Ulit na sinasabi na Oh. voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako Oh. na kung ano man, ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Pensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na defensor Eh, palpak eh. Marcoleta. Hindi na kinontak, palpak eh. Tapos sasabihin nila, di ba, ang sabi ni Defensor, wala na si Gutesa. Ayaw lumabas. Wala na. Nakuha na. Binibrainwash. Tarantado ka pala. Oh, kita mo sinungaling yung ano na yan, oh. Ano, nakakulong ka ngayon. Paano ka ngayon, Defensor? Aray ko. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako. Oh. Huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kuna ng pahayag sina Marcoleta at defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Gutesa, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng ombudsman para Naku, problema na naman ombudsman neto. Problema na naman si ombudsman neto. Problema. Sabi ni ombudsman, pusang inan to mga to. Paano? Mga galit na naman mga DDS neto. Paano ba naman to? Makakasuhan na si Martin sana eh. Aray ko. Diba? Makakasuhan eh. Oh? Makakasuhan na si Anchor Martin kaso. Diba? Oh, tama Roberto. Sabi pa pinatay na si Gutesa. Eh buhay na buhay oh, laki ng ilong. Aray ko. Oh, tingnan mo. Tingnan mo, patay ba yan? Tingnan mo ilong pa lang ni Gutesa oh. Parang Milky Way. Oh. Tingnan mo. Kita mo, kamukha ng tatay ni Jose. Aray ko. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, Marivic Nisa, June DL. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, the truth will set you free. Ang katotohanan na magpapalaya sa'yo. Uy, ano yan pare Eduardo? Ba't may gumaganyan? Ano yan? Oh. Ano yun? Aray ko. Oh. Gumaganon. Ano yung pare Eduardo? Bago yun ah. Send a finger heart. May ganun pa. Pusangin tong YouTube na to ah. Ano yung pare? Gumaganon oh. Gumanon sa akin oh. Anyong. Diba? The truth will set you free. The free is free. Ang pogi ninyo. Oh, ano ba talaga? Nakamaskara o yung natural? Hindi ko na alam kung ano talaga gusto nyo eh. Yuki Sawaki. Pogi dito, pogi doon, dimple dito, dimple doon. I don't know what to say, what to do. Okay? Basta, huwag na natin pag-usapan yung kapagian kasi ang tawag yan, absolute.
ka para lang kay Sa